Isang security nightmare kung ituring ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakdang papal visit at APEC Summit. Gayunman, tiniyak nilang wala naman silang namomonitor na anumang banta sa seguridad. Samantala, ipagbabawal din ang pagpapalipad ng mga unmanned aerial vehicle o yung mga tinatawag na drone sa pagbisita ni Pope Francis. May report si Ivan Mayrina. Bilang paghahanda sa pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas sa January 15, nagsagawa kanina ng dry run ang PSG o Presidential Security Group ng kanilang ipatutupad na seguridad sa paligid ng Apostolic Nunciature na siyang magiging tahanan ng Santo Papa sa kanyang pagbisita sa bansa. At para sa karagdagang seguridad, hiniling ng PSG na huwag ipakita ang buong video ng kanilang paghahanda. Nasa 5 milyong kataong inaasahan dadagsa para makita ang Santo Papa, kaya naman dobling seguridad daw ang kailangan. Aminado ang AFP o Armed Forces of the Philippines, hindi madali ang responsibilidad na nakaatang sa kanila. Bagamat wala namang banta laban kay Pope Francis, nakahanda pa rin daw ang buong sandatahang lakas sa anumang posibleng mangyari. Nasa 6 hanggang 7,000 mga sundalong ide-deploy ng AFP. Security nightmare in a way, but kaya naman natin yun. We will just make do of available forces. Joint forces na kami ng PNP. This will be the greatest security nightmare that we can have. Of course, the coming APEC is also a security nightmare because you will see about how many state visitors. Kabilang din ang Bureau of Fire Protection sa inatasang bantayan ng seguridad ni Pope Francis at ng 22 international leaders ay inaasahang dadalo sa APEC Summit. Gagamitin din siguro ang ating mga fire truck, di ba, sa crowd control, and then hindi lang sa visit ng Pope. Kabilang ang mga remote-controlled aircraft o drones sa mga ipinagbawal gamitin sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Ang CAAP o ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang nag-implement ng no-fly zone para sa mga manned o unmanned aircrafts mula January 15 hanggang 19. Ayon sa PNP, sa maling kamay maaaring magamit ang mga drone upang maghatid ng peligro. Bagay na sinang-ayunan naman ang isang grupo ng mga nagpapalipad ng drone. Hinihikayat daw nila ang lahat na huwag magpalipad ng drone sa mga lugar na bibisitahin ng Santo Papa. We are preparing for 100% maximum security to ensure the safety of the Pope and the people who will be attending such activity. Samantala, umapila na ang Malacanang sa mga negosyante na simulan na nilang alisin ang kanilang mga cargo sa pier ng Maynila. Ito raw ay para hindi na maipit ang mga ito sa nalalapit na pista ng Itim na Nazareno sa Biyernes at sa pagdating ni Pope Francis sa January 15. Nakikiusap po kami, this is a good time for you to withdraw, to pull out all the cargo. Thursday po, some of the activities will be starting already on securing the routes of the Pope and all the facilities, and the barriers will be up. There will be restriction to traffic flows by that time. So naturally, the flow of goods from the port will also be affected. Ivan Mayrina, GMA News.